Ako si Kevin, panganay. At katulad mo, nagsusumikap din sa buhay. Matapos nga akong mahatiran nitong mainit na tahon ni Kuya, ako naman ang maghahatid ng masarap na biyaya sa ating mga customers. Maganda ang panahon ngayong umaga, kasing ganda ng mga ngiti nila. Agad nga pala akong bumalik para maihatid itong pakpak na kapanapanabik. Repeat order nga pala ito ni customer. Ang buong akala ko'y magtutuloy-tuloy na itong magandang panahon. Kaso, biglang umambon. Nakakapote ako habang yung araw, tirik na tirik. Kumakagat na itong dilim. Malayo-layo pa itong aking lalakbayin. 12 kilometro mula sa tindahan namin. Wala daw ibang ma-orderan si customer, kaya pinigbigyan ko siya sa kanyang hiling. Buti na lang hindi ako inabutan ng ulan sa aking pagbalik sa aming tindahan. At nang matapos na nga ang kanilang hapunan, ay inumpisahan ko na ngang ligpitin itong kanilang pinagkainan. Buti na lang ako'y tinulungan nitong kapatid kong may mabuting kalooban. Kinabukasan, maaga nga pala ako sinundo ni Melly para mamili. Brownout nga pala ngayong araw. Medyo may kainitan, kaya tara, samahan niyo ako para magpalamig dito. Pagkatapos kong mamili, ay dali-dali na kong umuwi sa aming tindahan. Salamat nga pala kay kuyang driver dahil tinulungan niya akong ibaba ang aking mga bagahe. 2 galong pasasalamat po. Pagkatapos kong ipasok itong mga pinamili, ay sumabay na akong kumain dito sa aking kapatid. Dumating ang hapon, buti nagkakuryente na ulit. Habang nagtatrabaho, mayroong kape at saging na mainit-init. At hindi lang yan, mayroon ding tuyong maliit. Ang sarap lalo magtrabaho kapag may gantong meriendang sulit na sulit. At mayroon nga pala akong napansin habang nag-e-edit. Etong kapatid kong marikit, sumingit para mangulit. Inunat ko na rin itong kamay na masakit. Kung anong madalas mong pinakikinggan ay madalas mo ring maririnig. At nahuhuli ang isda sa sarili niyang bibig. Kung ano-ano na ang nasabi ko, dala lang siguro ng pagod ito. Kaya hanggang dito na lang. Paalam!